Itinapon ako na parang basurang walang halaga sa gitna ng marangyang selebrasyon. Habang tumatawa ang ahas na si Doña Camila, ang luhang pait ni Emanuele ay naging apoy ng panata. Isang bata ang biktima, isang ina ang winasak. Ngunit sa ilalim ng ulan, muling mabubuo ang nadurog na dangal. Sino ang tunay na bulag sa katotohanan? Handa ka na bang makitang gumuho ang iyong palasyo? Itapon mo ang basurang yan sa labas, Emanuele. Ang maruming pagkaing iyan ay isang malaking insulto sa loob ng mansyong ito, lalo na sa paningin ni Ulysses. Ang mga salitang iyon ni Doña Camila ay tila mga patalim na bumaon sa puso ni Emanuele. Mas masakit pa kaysa sa hapdi ng kanyang mga tuhod na kanina pa nakaluhod sa malamig at mamahaling sahig na simmer ball. Habang hawak niya ang isang maliit at luma ng kahon ng cake na binili ni Luma mula sa kanyang mga naipong barya, naramdaman ni Emanuele ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang cake na yon na pinaghirapan ng kanyang 7 taong gulang na anak para sa kaarawan ng kanilang amo ay itinuring lamang na basura. Ang bawat salita ng matapobreng babae ay tila latigo na humahagupit sa kanyang dangal, isang paalala na sa loob ng tahanang ito, sila ay hindi higit sa mga alikabok na kanyang pinupunasan araw-araw. Dahan-dahang ibinaba ni Emanuele ang kanyang tingin. Pilit na ikinukubli ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa walang tigil na pagtatrabaho, ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang basahang puno ng sabon. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang anak na si Luma na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang bata, na kanina pa masayang naghihintay na maialay ang kanyang munting regalo, ay tila isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Ang liwanag sa mga mata ni Luma ay napalitan ng isang malalim na kalituhan at sakit na hindi dapat nararanasan ng isang batang katulad niya. Ang katahimikan sa malawak na bulwagan ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Tila bawat hininga ni Emanuele ay ninanakaw ng marangyang paligid. Madam, pinag-ipunan po ito ni Luma. Gusto lang po sana niyang batiin si Sir Ulysses. Mahinang sagot ni Emanuele. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Ngunit ang tanging tugon ni Doña Camila ay isang mapanuyang ngiti. Isang ekspresyong puno ng pandidiri na tila ba ang hangin na nilalanghap ni Emanuele ay nakakadumi sa kanyang mamahaling pabango. Lumapit si Camila. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa sahig ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Emanuele. Tila bawat hakbang nito ay isang banta sa kanilang pananatili sa mansyon. Huwag mong gamitin ang anak mo para makuha ang awa namin, Emanuele. Alam nating lahat na nagpapakayaya ka lang para sa perang makukuha mo kay Ulysses. At tandaan mo, ang utang na loob mo sa pamilyang ito ay hindi mababayaran ng kahit ilang mumurahing cake. Dagdag pa ni Camila bago marahas na tinalikuran ang mag-ina. Ang marahas na pagsasara ng pinto sa itaas na palapag ay nagdulot ng isang mahinang yanig na tila nagpagising kay Emanuele mula sa kanyang pagkakatulala. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding pait na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing puyat, at pagtitiis sa mga panlalait, lahat ay tila nawalan ng halaga sa harap ng ganitong kalupitan. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, lumitaw ang anino ng isang lalaki. Si Ulysses, ang may-ari ng mansyon na balot ng sarili niyang pighati, ay nakatayo doon habang pinagmamasdan ang nagaganap. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng buhay, ay tila mga bituin na nawalan ng ningning simula nang pumanaw ang kanyang asawa. Hindi siya kumikibo, ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na upang mapatigil ang paghinga ni Emanuele. Nilapitan ni Luma ang lalaki, dala ang kanyang durog na puso, at ang kahon ng cake na unti-unti nang nayuyupi sa kanyang maliliit na kamay. Ang bata ay tumingala, at sa isang tinig na puno ng inosenteng pag-asa
at nagbabadyang pag-iyak. Tinanong niya ang lalaking itinuturing niyang kaibigan. Sir Ulysses, masama po bang maging mahirap? Bakit po bawal ang regalo ko? Ang tanong ni Luma ay tila isang matalas na karayom na tumusok sa nagtatagong emosyon ni Ulysses. Tumingin ang lalaki sa cake. Pagkatapos ay sa naglulungkot na mukha ni Emanuele na pilit na tumatalikod upang hindi makita ang kanyang paghagulgol. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila, isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sigaw. Sa bawat segundong dumadaan, ang sugat sa puso ni Emanuele ay lalong lumalalim habang ang anino ng nakaraan ay unti-unting muling nabubuhay sa bawat sulok ng silid. May isang lihim na pilit na itinatago ang bawat pader ng mansyong ito. Isang katotohanang kapag nabunyag, ay maaaring magpaguho sa mundong kinatatayuan nilang lahat. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa labas ng malalaking bintana, lumilikha ng mga guhit ng tubig na tila mga luhang dumadaloy sa salamin. Isang katanungan ang naiwang nakabitin sa hangin ng malamig na mansyon. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang lahat ng sipa ng tadhana bago siya tuluyang mawasak? At sa gitna ng karangyaan at kapangyarihan, mayroon pa nga bang puwang para sa isang munting pangako na nagmula sa alabok? Ayoko na pong makita kang malungkot. Sir Ulysses, sabi ni Mama, ang mga bituin daw ay ngiti ng mga taong mahal natin na nasa langit na. Ang maliit na boses ni Luma ay tila isang marahang haplos sa gitna ng madilim at malamig na silid-aklatan ni Ulysses. Sa ilalim ng malalaking istante ng mga aklat na balot na ng alikabok, nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya. Yakap ang isang baso ng alak na tila ba ito na lamang ang tanging nagbibigay ng init sa kanyang naninigas na puso. Ang tanging liwanag sa loob ay nagmumula sa isang maliit na lampara na bahagyang tumatama sa mukha ni Ulysses, na sa bawat paglipas ng gabi ay tila mas lalong tumatanda dahil sa pighating dala ng pagkamatay ng kanyang asawa. Dahan-dahang lumapit ang bata. Bit-bit ang isang maliit na supot ng pandesal na bahagyang malamig na dahil sa tagal ng pagkakatago nito sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang tinapay na itinira niya mula sa kanyang almusal, isang sakripisyong ginawa niya para lamang may maialay sa lalaking mukhang hindi na kumakain ng maayos. Ang bawat hakbang ni Luma sa ibabaw ng makapal na alpombra ay walang nililikhang ingay, ngunit ang presensya ng kanyang inosenteng kaluluwa ay sapat na upang mapukaw ang atensyon ng isang taong matagal nang nagbulag-bulagan sa mundo. Bakit narito ka pa, bata? Hindi ba't pinaalis na kayo ni Camila sa paningin ko? Ang tinig ni Ulysses ay parang kalawangin na bakal, tuyo at walang buhay, ngunit hindi ito naging hadlang para kay Luma. Tiningnan ng bata ang malaking larawan ni Sofia na nakasabit sa dingding, ang babaeng may ngiting kasing liwanag ng araw na siyang dahilan ng lahat ng sakit na nararamdaman ng kanyang amo. Kasi po, mukhang kailangan niyo ng kasama. Sabi po ni Mama, kahit pumayaman ang isang tao, nagugutom din po ang puso nila. Sagot ni Luma habang iniaabot ang tinapay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ulysses ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang asawa. Ang simpleng pag-aalala ng isang batang wala namang sapat na makain ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang maliit na kamay ni Luma, ang mga kuko na may bakas pa ng paglalaro sa lupa at ang mga matang puno ng katapatan. Inabot ni Ulysses ang tinapay. Ang kanyang daliri ay bahagyang dumampi sa balat ng bata. Ang init na naramdaman niya sa sandaling iyon ay tila isang daloy ng kuryente na muling nagpatibok sa kanyang nananahimik na puso. Kumuha siya ng isang piraso at dahan-dahang nginuya ito. Kahit na ang totoo ay wala na siyang panlasa sa anumang pagkain. Para sa kanya, ang bawat subo ay tila pagtanggap ng isang bagong pagkakataon, isang tahimik na pakikipagkasundo sa tadhana na pilit siyang iginugupo. Alam mo ba, Luma, ang asawa ko
Mahilig din siya sa tinapay na ganito, bulong ni Ulysses habang nakatingin sa kawalan. Nagsimula siyang magkwento, mga alaala ng tawanan at mga pangarap na nauwi sa abo. Ang bawat salita ay tila isang luhang hindi na idadaloy, isang pag-amin ng isang lalaking bilanggo ng kanyang sariling karangyaan. Si Luma naman ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng silya ni Ulysses. Tila isang munting anghel na nagbabantay sa isang nawawalang kaluluwa. Ngunit sa labas ng silid, sa anino ng malawak na pasilyo, nakatayo si Doña Camila. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang pinagmamasdan ng tagpong iyon sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto. Ang bawat pagtawa ni Luma at ang bawat bahagyang ngiti ni Ulysses ay tila laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Natatakot siya. Natatakot siyang ang impluwensyang ito ng isang batang dukha ay tuluyang magpabago sa isip ni Ulysses tungkol sa kanyang pamana. Para kay Camila, ang pag-ibig ay isang panganib at ang awa ay isang kahinaan na dapat puksain. Sa labas, ang ulan ay nagsisimula na namang bumuhos ng malakas. Ang mga patak nito sa bubungan ay lumilikha ng isang mabigat at nakababahalang himig. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na kwarto. Ipinapakita ang mukha ni Luma na nagsisimula ng kabahan. Ang bata ay may takot sa kulog, isang takot na nagpapaalala sa kanya ng mga gabing sila ay nagtatago sa ilalim ng tagas na bubong ng kanilang barong-barong sa Itakera. "Huwag ka nang matakot, Luma. Nandito lang ako," mahinang sabi ni Ulysses habang inilalagay ang kanyang malaking kamay sa balikat ng bata upang pakalmahin ito. Ang proteksyong yun, kahit maliit, ay tila isang kuta para kay Luma. Ngunit ang kapayapaang yun ay biglang naputol ng marahas na bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanila at doon ay nakatayo si Camila. Ang kanyang anyo ay tila isang halimaw na handang sumakmal. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanganib na paraan at ang kanyang tinig, nang magsalita siya, ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng taglamig. "Anong kabalastugan ito, Emanuele? Hindi mo ba alam na bawal ang palamunin mo sa loob ng silid ng iyong amo? Ulysses, hinahayaan mo ba talagang madumihan ang iyong dangal ng basurang ito?" Ang panginginig ni Luma ay bumalik. Mas matindi kaysa sa takot niya sa kulog. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Ulysses, naghahanap ng kaligtasan, ngunit ang galit sa mukha ni Camila ay tila isang hatol na wala nang balikan. Sa pintuan, nakita rin ni Luma ang kanyang ina, na si Emanuele. Pawisan at hinihingal mula sa paglilinis, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagmamakaawa. Isang matinding tensyon ang bumalot sa buong silid. Isang labanang hindi gagamitan ng baril, kundi ng mga salitang maaaring pumatay ng kaluluwa. Ano ang gagawin ni Ulysses ngayong ang kanyang tanging pinagkukunan ng init ay muling tinatangkang agawin ng kadiliman? "Wala kang utang na loob, Emanuele. Pagkatapos ng lahat ng itinulong ko sa pamilya mo, ganyan mo ako babayaran sa pamamagitan ng paglalapit ng anak mong pulubi sa pinsan ko?" Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Doña Camila ay tila laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang lakas ni Emanuele. Sa madilim na pasilyo ng mansyon, kung saan ang tanging liwanag ay ang malamig na sikat ng buwan na tumatagos sa bintana, nakayuko ang mahirap na ina habang pilit na hinahawakan ang nanginginig na mga kamay ni Luma. Ang bawat pangungutya ni Camila ay isang matalim na paalala ng kadenang nakagapos sa kanyang leeg. Ang utang na loob na tila kailanman ay hindi niya mababayaran. Naalala ni Emanuele ang mga gabing wala siyang makapitan nang mamatay ang kanyang ina. Ang mga panahong si Camila ang nagabot ng tulong na sa kalaunan ay naging isang sumpa. Ang bawat sentimong ibinigay nito noon ay may kapalit na habambuhay na pagkaalipin at pagtitiis sa lahat ng uri ng pang-aabuso.
Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat lunok ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Hindi siya makasagot, hindi dahil wala siyang katotohanang bitbit, kundi dahil ang kanyang boses ay nabaon na sa ilalim ng bigat ng kanyang kahirapan. Makaalis na nga kayo sa harapan ko bago ko pa makalimutang tao rin kayo. Maglinis ka na sa kusina, Emanuele, at siguraduhin mong walang kahit isang mantsa ang maiiwan. Gaya ng mantsang iniwan niyo sa gabi ni Ulises. Pagpapatuloy ni Camila bago marahas na tinalikuran ang mag-ina. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang lumalayo. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. Dinala ni Emanuele si Luma sa kusina, ang tanging lugar kung saan pakiramdam niya ay meron siyang kahit kaunting kontrol. Inupo niya ang bata sa isang maliit na bangko sa sulok at dahan-dahang kumuha ng mga sibuyas. Sinimulan niyang balatan at hiwain ang mga ito, hindi dahil kailangan niyang magluto, kundi dahil ito lamang ang tanging paraan upang maipaliwanag ang mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Ang hapdi ng sibuyas sa kanyang mga mata ay naging isang maskara para sa hapdi ng kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng luha na bumabagsak sa ibabaw ng kahoy na lamesa ay tila isang tahimik na dalangin na sana ay matapos na ang lahat ng ito. Mama, bakit po tayo palaging pinapagalitan ni Tita Camila? Mabait naman po si Sir Ulysses, di ba? Tanong ni Luma. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at takot. Tumigil si Emanuele sa kanyang ginagawa at tiningnan ng kanyang anak. Ang mukha ni Luma ay tila isang salamin ng lahat ng kanyang mga pangarap na unti-unting nadudurog. Lumapit siya at niyakap ang bata. Ang kanyang apron na basa ng luha at amoy ng trabaho ay naging tanging proteksyon ni Luma mula sa malupit na mundo. Sa gitna ng kanilang pighati, ang pinto ng likurang bahagi ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Mang Tasyo, ang matandang security guard na may mukhang tila isang lupang tigang, ngunit may pusong kasing lambot ng bulak. May dala siyang isang baso ng mainit na gatas para kay Luma at isang tinapay para kay Emanuele. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang paraan ng kanyang pag-abot ay sapat na upang malaman ni Emanuele na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Ang tahimik na suporta ni Tasyo ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng isang malakas na bagyo. Tiis lang, Emanuel. Ang Diyos ay hindi natutulog. Nakikita niya ang bawat butil ng luha mo. Mahinang sabi ni Tasyo bago siya muling lumabas upang magbantay sa dilim. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng panandaliang ginhawa sa puso ni Emanuele. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng dilim, mayroon pa ring mga taong marunong tumingin sa puso at hindi sa bulsa. Samantala, sa loob ng kanyang marangyang silid, hindi mapakali si Doña Camila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lihim na sulat mula sa bangko. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng biglang panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Mabilis niya itong sinagot. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at desperasyon na pilit niyang ikinukubli sa harap ng ibang tao. Sabi ko naman sa inyo, babayaran ko ang utang ko. Bigyan niyo lang ako ng 1 linggo. Makukuha ko rin ang pera mula sa kumpanya ni Ulises. Konting tiis lang. Huwag niyo akong ibubunyag sa kanya. Bulong ni Camila sa kabilang linya habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malaking vault sa sulok ng silid. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay napalitan ng isang anyong tila. Isang hayop na nakulong sa isang bitag. Ang bawat serye ng kanyang panlalait kay Emanuele ay isa lamang paraan upang maibaling ang atensyon ng lahat mula sa kanyang sariling mga kasalanan. Ngunit hanggang kailan niya kayang itago ang malaking utang na ito? At ano ang gagawin niya kapag nalaman ni Ulises na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay siya palang unti-unting nagnanakaw sa kanyang kabuhayan? Hindi mo dapat ito binasa, Ulises. Ang mga lihim ng patay
ay dapat manatiling baon sa lupa, kasama ng kanilang mga pangarap na hindi na natupad. Ang boses ni Doña Camila ay kasing talas ng isang labaha habang nakatayo siya sa pintuan ng silid ni Sofia. Ang silid na yon, na matagal nang pinid at tanging amoy ng alikabok at lumang pabango ang nananatili, ay tila muling nabuhay sa hapdi ng katotohanan. Hawak ni Ulises ang isang dilaw at luma ng sobre. Ang papel nito ay tila marupok na katulad ng kanyang damdamin. Sa loob ng liham na yon ay ang huling mga salita ng kanyang asawa. Mga salitang hindi kailanman nakarating sa kanya dahil sa mga kamay na pilit itong ikinubli. Nanginginig ang mga daliri ni Ulises habang binabasa ang bawat letra. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay, ngunit may dala itong mensaheng nagpabigat sa kanyang kalooban. Binanggit ni Sofia ang tungkol sa isang anghel na nanatili sa kanyang tabi sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Isang babaeng nagngangalang Remedios, ang ina ni Emanuele. Sa loob ng maraming taon, ang alam ni Ulises ay namatay ang kanyang asawa sa isang malayo at malamig na pasilidad ng mag-isa. Ngunit ang liham ay nagsasabing may isang taong nag-alay ng init at pagmamahal sa kanyang huling hininga. Sa kabilang dako ng mansyon, sa maliit at masikip na silid ng mga katulong, tinititigan ni Emanuel ang isang maliit na locket na pilak. Ito ang tanging pamana ng kanyang ina bago ito pumanaw. Naalala niya ang mga huling bilin ni Remedios sa kanya habang sila ay nasa banig ng karamdaman. Anak, huwag mong kalilimutan na ang kabutihan ay hindi kailangang ipagsigawan. Ang pamilya, Montemayor, ay may utang na loob sa atin, ngunit sapat na ang malaman mong nakatulong tayo. Ngayon lamang unti-unting nagliliwanag sa isip ni Emanuele kung bakit ganoon na lamang ang pagtitiis ng kanyang ina para sa pamilyang ito. Mabilis na pumasok si Emanuele sa pasilyo nang marinig niya ang malakas na pagtatalo sa silid ni Sofia. Nakita niya si Ulises na nakatitig sa liham. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi at galit. Sa harap niya, si Camila ay tila isang ahas na handang sumakmal. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa takot na mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan. Sa loob ng maraming taon, si Camila ang humarang sa komunikasyon ni Ulises at Sofia. Pinagmukha niyang kinalimutan na ni Sofia ang kanyang asawa upang siya ang makuha ang lahat ng atensyon at yaman ng pinsan. Ibinagay mo sa akin yan, Ulises. Wala nang saysay ang mga salita ng isang taong wala na. Isang marahas na pagkilos ang ginawa ni Camila. Tinangka niyang agawin ang liham mula sa mga kamay ni Ulises. Ang tunog ng pagkalas ng papel ay tila pagpunit sa huling hininga ng katotohanan. Mabilis siyang lumapit sa fireplace kung saan ang mga baga ay tila mga mata ng impyernong naghihintay ng biktima. "Huwag, madam! Iyan na lang po ang natitirang alaala ni Sir," sigaw ni Emanuele habang pilit na humaharang, ngunit isang marahas na tulak ang ginawa ni Camila sa kanya. Ang katawan ni Emanuele ay tumama sa gilid ng lamesa, isang sakit na gumuhit sa kanyang tagiliran. Ngunit hindi ito naging hadlang upang subukan niyang iligtas ang liham. Itinapon ni Camila ang papel sa nagbabagang apoy. Ang mga gilid ng puting papel ay unti-unting naging itim. Ang mga salita ng pag-ibig ni Sofia ay nagsimulang lamunin ng init. Ang usok na lumalabas mula sa fireplace ay tila isang maitim na ulap na bumabalot sa katarungan. Isang nakakapanghilakbot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Camila. Isang tunog na puno ng tagumpay at kasamaan. Habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pag-abo ng ebidensya ng kanyang kataksilan, napaluhod si Ulises sa harap ng fireplace. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang apoy. Hindi alintana ang init na maaaring sumunog sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakikita ang huling koneksyon niya sa kanyang asawa na nagiging abo sa kanyang harapan. Si Emanuele naman ay nakahawak sa kanyang nasaktang tagiliran. Ang kanyang puso ay nadudurog para sa kanyang amo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libingan.
Ngunit sa gitna ng pag-abo ng liham, may isang maliit na bahagi ng papel ang tumalsik palabas, isang bahagi na hindi tuluyang nalamon ng apoy. Nakita ito ni Luma na kanina papalihim na Nonood sa pintuan. Ang maliit na bata ay mabilis na lumapit at pinulot ang pirasong yon bago pa ito mapansin ni Camila. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakuyom. Tila hawak niya ang tanging susi para sa kanilang kaligtasan. Tumingin si Camila kay Emanuele. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Subukan mong magsalita at sisiguraduhin kong sa kalsada kayo pupulutin ng anak mo. Ang banta ay nanatiling nakabitin sa hangin. Kasing lamig ng gabi sa labas ng mansyon. Ngunit ang hindi alam ni Camila, ang apoy na sinimulan niya ay hindi lamang liham ang susunugin, kundi ang mismong pundasyon ng kanyang mga kasinungalingan. Sino ang tunay na magliligtas sa alaala ni Sofia? At sapat na ba ang isang maliit na piraso ng papel upang mabawi ang lahat ng nawala sa loob ng maraming dekada? Ang hirap maging mahirap, Mama. Bakit po ba kailangang laging umuulan sa atin? Pero sa mansyon ni na Sir Ulysses ay laging tuyo at maliwanag. Ang tanong na yon ni Luma ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na dibdib ni Emanuele. Narito sila ngayon sa Itaquera, sa loob ng kanilang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang bawat patak ng ulan sa butas-butas nilang bubungan ay lumilikha ng isang malungkot na himig, tila ba nakikiramay ang langit sa kanilang kalagayan. Ang bawat tulo ng tubig ay kinasasabitan nila ng mga lumang timba at palanggana, ngunit ang sahig na gawa sa lupa ay unti-unti nang nagiging putikan. Kasing dumi ng tingin sa kanila ng mga tao sa mansyon, nakahiga si Luma sa isang manipis at butas-butas na banig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ilalim ng isang kupas na kumot. Hinawakan ni Emanuele ang noo ng anak at agad siyang napabitiw dahil sa tindi ng init na tila nanggagaling sa isang nagbabagang uling. Ang lagnat ni Luma ay hindi bumababa simula pa kagabi at ang tanging gamot na mayroon sila ay ang pagmamahal at mga basang bimpo na unti-unti ring nawawalan ng bisa. Wala siyang pera. Ang kanyang sahod ay muling kinaltasan ni Doña Camila dahil sa pagkabasag ng isang florera na hindi naman siya ang may gawa. Anak, sandali lang si Mama. Huwag kang aalis dito, ha? Lalabas lang ako para maghanap ng pambili ng gamot mo. Bulong ni Emanuele habang pilit na pinatitibay ang kanyang loob. Kinuha niya ang isang tray ng mga kakanin na ginawa niya magdamag, mga bibingka at suman na huling pag-asa niya upang may maipakain at maipanggamot sa anak. Kahit na ang hangin sa labas ay humahagupit at ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat, hindi siya pwedeng tumigil. Ang bawat segundo ng kanyang pagpapatigil ay katumbas ng mas malalang panganib para kay Luma. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang poste ng ilaw na aandap-andap, tumayo si Emanuele. Ang kanyang manipis na duster ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang katawan na tila isang pangalawang balat na puno ng hirap. Ang tray ng kakanin ay pilit niyang pinoprotektahan gamit ang isang piraso ng plastik. Ngunit ang tindi ng ulan ay tila walang balak magpaawat. Ang kanyang mga paa na nakasuot lamang ng luma at pudpud na tsinelas ay lubog na sa baha, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa bawat sasakyang dumadaan. Umaasang may isang pusong mahabag. Bili na po kayo. Kakanin po. Panggamot lang sa anak ko. Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay agad na nilalamon ng ugong ng bagyo at ingay ng mga sasakyan. Walang tumitigil. Ang mga bintana ng mga sasakyan ay nananatiling sarado. Tila mga pader na naghihiwalay sa mundo ng mga mayayaman at sa putikan ng mga tulad niya. Naramdaman ni Emanuele ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi na ito mahalata dahil sa halo-halong tubig ulan na bumabalot sa kanyang mukha. Sa kabilang dako, sa loob ng isang marangyang sasakyan na dahan-dahang bumabagtas sa madilim na kalsada ng Itaquera, nakaupo si Ulysses. Hindi siya mapakali sa loob ng mansyon.
Ang piraso ng papel na nakuha ni Luma at ang alaala ni Sofia ay tila isang multong humahabol sa kanya. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Gusto niyang malaman kung nasaan ang mag-ina na biglang hindi pumasok sa trabaho dahil sa sakit ng anak. Habang tumitingin siya sa labas ng bintana, sa gitna ng malabong paligid na dala ng ulan, nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Isang babaeng payat, basang-basa, at tila pasuray-suray na sa pagod habang hawak ang isang tray sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang ilaw ng sasakyan ay tumama sa mukha ni Emanuele at doon ay nakita ni Ulises ang isang imahe ng sakripisyo na hindi niya akalaing iiral sa totoong buhay. Ang babaeng araw-araw niyang nakikitang tahimik na naglilinis ng kanyang sahig ay narito ngayon, nakikipagpatintero sa kamatayan sa gitna ng kalsada para lamang sa ilang pirasong barya. Pinatigil ni Ulises ang kanyang driver. Ang dahan-dahang pagbaba ng salamin ng kanyang bintana ay nagpahintulot sa lamig ng gabi na pumasok sa loob ng sasakyan, ngunit ang mas matinding lamig ay ang naramdaman niya sa kanyang konsensya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Emanuele na puno ng gulat, hiya, at desperasyon, at ang mga mata ni Ulises na sa unang pagkakataon ay nakakita ng tunay na kahulugan ng salitang pagtitiis. Emmanuel, anong ginagawa mo rito sa gitna ng bagyo? Ang tinig ni Ulises ay bahagyang nangangatog. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng emosyong bumabalot sa kanya. Hindi nakasagot si Emanuele. Ang tray na hawak niya ay unti-unting bumibigat hanggang sa maramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng gutom, at ang lahat ng sakit na itinago niya sa loob ng maraming taon ay tila sabay-sabay na sumabog. Sa harap ng lalaking kinatatakutan niya, ngunit siya ring tanging pag-asa niya, ang huling lakas ni Emanuele ay tuluyan ng bumigay. Bago pa man makalabas si Ulises sa sasakyan, nakita niya ang dahan-dahang pagbagsak ni Emanuele sa baha. Ang mga kakanin ay nagkalat sa putikan at ang tanging naiwan ay ang hikbi ng isang inang tila wala na ring lakas upang huminga. Sa sandaling iyon, hindi na lang basta isang katulong ang nakikita ni Ulises, kundi isang kaluluwang matagal na niyang pinabayaan sa dilim. Huwag kang matakot, Emanuele. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang mawala kayo sa dilim. Ang tinig ni Ulises ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Binuhat niya ang walang malay na katawan ni Emanuele. Ang putik mula sa kalsada ay humahawa na sa kanyang mamahaling Amerikana, ngunit tila wala siyang pakialam. Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ay puno ng pagmamadali. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na baka huli na ang lahat. Nang maisakay niya ang babae, agad silang nagtungo sa maliit na barong-barong sa Itaquera upang kunin ang may sakit na si Luma. Sa loob ng dampa, tumambad kay Ulises ang isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Ang amoy ng basang kahoy, ang tulo ng ulan na sumasabay sa bawat hinga ng batang nakahiga sa banig, at ang kawalan ng kahit anong kagamitang magbibigay ng kaginhawaan ay nagpaguho sa mundo ng milyonaryo. Binuhat din niya si Luma. Ang maliit na katawan ng bata ay tila isang tuyong dahon sa kanyang mga braso. Sa gabing iyon, dinala niya ang mag-ina sa isang pribadong klinika na pag-aari ng isang malapit na kaibigan, malayo sa mapanuring mga mata ni Doña Camila. Sir, nakakahiya po. Hindi niyo na po kailangang gawin ito, mahinang sabi ni Emanuele nang siya ay magkamalay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan habang nakikita ang mga puting dingding ng klinika at ang swerong nakakabit sa kanyang kamay. Ngunit tanging isang mahigpit na hawak sa kamay ang isinagot ni Ulises. Isang hawak na nagpapahiwatig na hindi na niya hahayaang mag-isa ang babaeng ito sa kanyang laban. Magpahinga ka lang, Emanuele. Ang mahalaga ay ligtas na kayong dalawa ni Luma. Ako na ang bahala sa lahat. Tugon ni Ulises
Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Bumili siya ng mga pinakamahal na gamot, mga masustansyang pagkain, at lahat ng pangangailangang hindi kailanman naranasan ng mag-ina. Ang bawat barya na inilalabas niya ay tila isang paraan ng paghingi ng tawad sa lahat ng taong nagbulag-bulagan siya sa kanilang paghihirap. Samantala, sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang nagbabadyang bagyo. Si Doña Camila ay hindi mapakali. Pabalik-balik siya sa malawak na sala habang hawak ang isang baso ng alak. Napansin niya ang matagal na pagkawala ni Ulysses at ang hindi pag-uwi ng driver nito. Sa kanyang pag-iikot, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel sa ibabaw ng lamesa sa silid ni Ulysses. Isang resibo mula sa butika para sa mga gamot na pambata at mga bitamina na tanging para sa isang may sakit na tulad ni Luma lamang bibilhin. Ang mukha ni Camila ay namula sa galit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang hawak niya hanggang sa ito ay halos mapunit. Naramdaman niya ang isang matinding banta sa kanyang posisyon. Kung magpapatuloy ang pagkalinga ni Ulysses sa mag-inang yon, ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo na pader ng kasinungalingan ay tuluyan ng guguho. Ang bawat sentimo na ginagastos ni Ulysses para kay Emanuele ay tila ninanakaw mula sa kanyang sariling bulsa. Akala mo ba ay mananalo ka, Emanuele? Isang hamak na katulong na nagmamasarap sa awa ng aking pinsan. Bulong ni Camila sa sarili. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa bintana. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang tao. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa masamang balak. Kailangan niyang tapusin ang kawanggawa na ito bago pa ito maging isang ganap na pag-ibig na sisira sa lahat ng kanyang pangarap. Habang ang mag-ina ay mahimbing na natutulog sa klinika, sa ilalim ng proteksyon ng isang lalaking nagsisimula nang mamulat, ang kadiliman sa mansyon ay iunti-unti nang nagluluto ng isang bagong patibong. Isang ebidensya ang natagpuan ni Camila sa mga gamit ni Emanuele na naiwan sa mansyon. Isang lumang litrato na maaaring maging dahilan upang tuluyang palayasin ang mag-ina nang walang kahit anong pagkakataong makabalik pa. Ano ang gagawin ni Camila sa natuklasan niyang ebidensya? At hanggang kailan kayang protektahan ni Ulysses ang mag-ina mula sa laso ng sarili niyang pamilya? Tingnan mo nga naman ang swerte mo, Emanuele. Mula sa putika ng Itakera, heto ka na naman sa loob ng palasyong kailanman ay hindi magiging sayo. Huwag mong isiping dahil dinala kayo rito ni Ulysses ay ligtas na kayo. Ang bawat salitang binitawan ni Doña Camila habang nakatayo sa may bintana ay tila mga talsik ng asidong sumusunog sa natitirang kapayapaan sa loob ng dibdib ni Emanuel. Kararating lang nila mula sa klinika at kahit mahina pa ang katawan, pinilit ni Emanuele na bumalik agad sa pagtatrabaho. Alam niya ang batas ng mansyong ito. Ang bawat sandaling hindi siya kumikilos ay isang pagkakataon para sa laso ni Camila na kumalat. Ngunit ang hindi niya alam, ang bitag ay nakalatag na, kasing tahimik ng bawat aninong gumagapang sa sulok ng silid. Sa loob ng malaking silid ni Ulysses, kung saan ang amoy ng luma at mamahaling kahoy ay laging nananatili, pumasok si Camila nang walang pasabi. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa maliit na kahon ng alahas sa ibabaw ng tokador. Doon nakalagay ang pinakaiingatang singsing ni Sofia. Isang singsing, na may malaking diamante na tila may bitbit na sumpa at alaala. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ang liwanag ng diamante ay tumama sa kanyang mga mata. Isang ningning na nagpaalab sa kanyang kasakiman at puot. Ito ang magiging tiket niyo palabas ng mansyong ito habang buhay. Bulong ni Camila sa kanyang sarili. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kinuha ang singsing, hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa kapangyarihan nitong wasakin ang isang pamilya. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng anumang pagsisisi. Tanging ang malupit na determinasyon ng isang ahas na handang pumatay.
Lumabas siya ng silid at tinungo ang maliit na kwarto ng mga katulong sa likod ng mansyon. Ang silid na yon ay masikip, tanging isang maliit na kama at isang lumang aparador ang naroon. Ngunit dito nararamdaman ni Emanuele at Luma ang tanging kaligtasan nila. Natutulog si Luma. Ang kanyang paghinga ay mahinhin na at wala na ang dating init ng lagnat. Sa tabi ng kanyang unan ay ang kanyang tanging gamit, isang luma at kupas na backpack na may punit sa gilid. Dahan-dahan, sa paraang hindi man lang naglilikha ng anumang kaluskos sa sahig, ibinukas ni Camila ang zipper ng bag. Inilagay niya ang singsing ni Sofia sa pinakaloob na bulsa nito, sa ilalim ng mga luma at gasgas na krayola ni Luma. Ang bawat kilos niya ay may kasamang mapanganib ng ngiti. Ang singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay naroon na ngayon, katabi ng mga gamit ng isang batang walang kamuwang-muwang sa kasamaan ng mundo. Pagkalabas ni Camila sa silid, nakasalubong niya si Ulises sa pasilyo. Ang lalaki ay mukhang masigla, tila nabunutan ng tinik dahil sa paggaling ng mag-ina. Pinsan, mabuti at nakabalik na sila. Balak kong magkaroon ng isang maliit na salo-salo bukas para ipagdiwang ang paggaling ni Luma at bilang pasasalamat na rin kay Emanuele. Masayang pahayag ni Ulises. Tumango si Camila. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paraang hindi mabasa ni Ulises. Magandang ideya iyan, Ulises. Isang malaking selebrasyon. Imbitahan natin ang mga kaibigan mo at ang mga board members ng kumpanya. Dapat ay makita ng lahat kung gaano kakabait sa iyong mga tauhan. Ang bawat salita ni Camila ay tila isang matamis na kending may lason sa loob. Ang selebrasyong binanggit ni Ulises bilang pasasalamat ay gagawin niyang isang gabi ng kahihiyan. Ang bawat paanyayang ipapadala niya ay tila mga paanyaya sa isang bitayan. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Camila ang isang matinding kagalakan. Bukas, sa harap ng maraming tao, ang anghel ni Ulises ay magmumukhang isang magnanakaw sa harap ng lahat. Sa loob ng kanilang silid, nagising si Luma at niyakap ang kanyang bag. Hindi alam na sa loob nito ay may isang bagay na babago sa kanilang tadhana. Ang ulan sa labas ay huminto na, ngunit ang katahimikan ng gabi ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang kulog. Isang malaking unos ang nagbabadyang sumabog sa loob mismo ng mansyong Montemayor. At sa pagkakataong ito, hindi lang tubig ang babaha, kundi ang mga luha ng isang inang walang kalaban-laban. Sapat na kaya ang katotohanan para labanan ang isang planadong kasinungalingan? O tuluyan na ngang lalamunin ng dilim ang munting liwanag na sinisikap nilang buuin? Ang malakas na tunog ng orkestra ay bumabalot sa buong mansyon ng mga Montemayor, tila isang marangyang kumot na nagtatago sa anumang dumi ng nakaraan. Nagkikinangang mga diamante, mababangong pabango, at mga plastik na ngiti ang namamayani sa bulwagan. Ito ang gabing inilaan ni Ulises para pasalamatan si Emanuele, isang gabi na dapat sana ay puno ng pagkilala, ngunit unti-unti itong nagiging isang entablado para sa isang malupit na hatol. Nakatayo si Emanuel sa isang sulok, suot ang kanyang pinakamaayos na damit na kahit luma ay malinis at plansado. Hawak niya ang kamay ni Luma, na tila isang munting anghel sa kanyang puting bestida. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, ang dibdib ni Emanuele ay kumakaba. Tila may isang mabigat na batong nakadagan sa kanyang hininga. Ang bawat sulyap ni Doña Camila mula sa gitna ng karamihan ay tila isang babala na ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Mga kaibigan, nais ko lang pasalamatan ng isang tao na nagbigay ng kulay sa aking madilim na mundo. Simula ni Ulises habang nakatayo sa gitna ng hagdanan. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang singsing ko! Ang singsing ni Sofia nawawala! Ang tinig ni Camila ay puno ng pekeng sindak habang pilit niyang hinahawakan ang kanyang dibdib na tila mawawalan ng malay. Ang lahat ng mata
ay napunta sa kanya. Ang musika ay biglang huminto. Pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila nagbibigay daan sa isang paparating na trahedya. Sigurado ka ba, Camila? Baka naiwan mo lang sa kwarto? Tanong ni Ulysses. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pag-aalinlangan. Ngunit alam ni Camila ang kanyang bawat galaw. Mabilis niyang itinuro ang direksyon ni na Emanuele. Ang kanyang daliri ay tila isang lason na handang pumatay. Hindi. Kanina lang ay nakita ko si Emanuele na lumabas sa silid mo, Ulysses. At ang batang iyan, nakita ko siyang may itinatago sa kanyang bag. Sa isang iglap, ang tingin ng lahat ng mga panauhin, mga mayayaman at makapangyarihang tao, ay napako sa mag-ina. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat sa silid, tila mga bubuyog na may dalang kamandag. Sa pilitang kinuha ng isa sa mga tauhan ni Camila ang luma at punit na backpack ni Luma. Ang bata ay nagsimulang umiyak. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang kanyang tanging pag-aari. Nang buksan ang zipper, ibinuhos ang laman nito sa gitna ng makintab na sahig. Mga krayola, isang lumang manika, at sa gitna ng lahat, ang nagkikinangang singsing ni Sofia ay gumulong, tila isang bituin na nahulog sa putikan. Magnanakaw! Sabi ko na nga ba, ang mga katulad nyo ay hindi dapat pinagkakatiwalaan. Sigaw ni Camila, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Naramdaman ni Emanuele ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat mata ng mga panauhin ay tila mga hukom na handang bumitay sa kanila. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ngunit sa gitna ng hagulgol ni Luma, isang kakaibang lakas ang nanahan sa puso ni Emanuele. Nilapitan niya ang kanyang anak at mahigpit itong niyakap. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag laban sa mga mapanghusgang tingin. Hindi kami magnanakaw. Maaring mahirap kami. Maaring wala kaming laman ng bulsa. Pero hindi namin magagawang nakawin ang alaala ng taong naging mabuti sa amin. Buong lakas na sigaw ni Emanuele. Ang kanyang boses ay nangangatog sa tindi ng emosyon. Ang kanyang mga mata ay direktang tumingin kay Ulysses, naghahanap ng kahit katiting na tiwala. Ngunit ang lalaki ay nakatayo lamang doon, tila isang rebultong nawala ng kakayahang kumilos dahil sa gulat at sakit. Lumapit si Camila kay Emanuele. Ang kanyang mukha ay malapit na malapit, sapat na upang maamoy ang pait ng kanyang galit. Ang lakas ng loob mong sumagot, hampas lupa. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, ang palad ni Camila ay humampas sa pisngi ni Emanuele. Ang tunog ng sampal ay tila isang pagsabog sa loob ng tahimik na bulwagan, sapat na upang mapatigil ang paghinga ng lahat. Napalingaling ang ulo ni Emanuele. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay hindi maikukumpara sa hapdi sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang buhok ay nagulo, at ang isang butil ng luha ay tuluyang pumatak sa kanyang pisnging namumula. Lumayas kayo. Ngayon din, isama mo ang anak mong basura at wag na kayong magpapakita sa mansyong ito kailanman. Utos ni Camila habang itinuturo ang pintuan. Yumuko si Emanuele, kinuha ang mga nagkalat na gamit ni Luma, at sa huling pagkakataon ay tumingin kay Ulysses. Ang katahimikan ng lalaki ang pinakamasakit na bahagi ng gabing iyon. Habang hila-hila si Luma na walang tigil sa pag-iyak, lumakad sila palabas ng mansyong Monte Mayor sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng lipunan. Ang pinto ng mansyon ay dahan-dahang sumara sa kanilang likuran, tila isang huling hatol na nagbabalik sa kanila sa dilim ng kalsada. Naiwan ang tanong sa hangin. Ano na ang mangyayari sa mag-ina ngayong ang tanging taong inaasahan nilang magtatanggol sa kanila ay nanatiling tikom ang bibig? Ang bawat hakbang ni Emanuele palayo sa gate ng mansyon ay tila paghatak sa isang mabigat na kadenang nakagapos sa kanyang buong pagkatao. Ang ulan, na tila muling nakisabay sa kanyang pighati, ay marahas na humahagupit sa kanyang mukha. Hinahaluan ang mainit na luhang hindi na tumitigil sa pag-agos.
Ang paglapat ng malaking pintuang bakal sa kanilang likuran ay lumikha ng isang nanginginig na tunog na tila huling tibok ng kanyang pag-asa, isang pinal na hatol na sila ay muling itinapon sa kalsadang walang awa. Hila-hila niya ang nanginginig na kamay ni Luma, na ang puting bestida ay punong-puno na ng tilamsik ng putik at dumi. Ang bata ay walang tigil sa paghagulgol. Ang bawat hininga nito ay tila isang kapos na pagsamo sa mundong kailanman ay hindi naging patas sa kanila. Ang maliit na backpack na muling isinabit ni Emanuele sa balikat ng anak ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhala. Dala ang bigat ng kahihiyang hindi naman sa kanila. Mama, masakit po. Mama, bakit po tayo pinaalis? Ang boses ni Luma ay halos mawala na sa gitna ng ugong ng malakas na hangin at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan sa kalsada. Hindi makasagot si Emanuele. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat salitang tangka niyang bitawan ay sumusugat lamang sa kanyang kalooban. Ang tanging nagawa niya ay mas lalong higpitan ang hawak sa kamay ng anak. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya upang tuluyang lamunin ng dilim. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa gilid ng madilim na kalsada patungo sa Itakera. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig sa kanilang katawan, ngunit tila wala na itong halaga. Mas masakit ang katahimikang iniwan ni Ulysses sa loob ng mansyon, ang kawalan ng pagkilos ng lalaki habang sila ay ipinapahiya at sinasaktan ni Camila ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang tiwala sa puso ni Emanuele. Akala niya ay may nakita siyang kaibigan, akala niya ay may nakita siyang tagapagtanggol, ngunit sa huli, ang pera at katayuan ay nanatiling pader na hindi niya kayang buwagin. Ang kanyang mga binti ay nagsisimula ng manghina, ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw na ng pagod. Ang sugat sa kanyang tagiliran mula sa pagkakabangga sa lamesa ay muling kumikirot, tila isang apoy na dahan-dahang kumakalat sa kanyang balat. Ang lamig ng ulan ay pumasok na sa kanyang mga buto, ngunit ang mas matinding lamig ay ang nararamdaman niya para sa kinabukasan ni Luma. Paano niya muling bubuuin ang dangal ng kanyang anak? Paano niya muling itatayo ang tiwala nito sa mga tao? Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng isang poste ng ilaw na aandap-andap na tila ba hihinto na sa pagbibigay ng liwanag, tumigil si Emanuele. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang mga ilaw ng sasakyan sa malayo ay nagiging mga bilog na tila sumasayaw sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang ulo ay tila nagiging kasing bigat ng mga bato. Mama! Mama! Anong nangyayari po sa inyo? Ang boses ni Luma ay tila nanggagaling na sa malayo, isang mahinang alingaw-ngaw sa gitna ng isang malawak na nakweba. Sinubukan ni Emanuele na humakbang pa, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa malamig at basang semento. Ang kanyang mukha ay dumampi sa putika ng kalsada. Nakahiga siya doon, walang lakas upang bumangon, habang nararamdaman ang maliliit na kamay ni Luma na pilit siyang niyayanig. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila balak na lunurin ang kanilang mga katawan sa gitna ng kalsadang tila walang katapusan. Sa huling sandali bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, ang tanging naiwan sa isip ni Emanuele ay ang mukha ni Luma na puno ng takot at ang malupit na tawa ni Doña Camila na tila umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang ng mahihina at gumaralgal na tawag ng isang bata sa kanyang ina. Isang tinig na nawawala sa gitna ng malawak at malupit na lungsod. Sino ang makakakita sa kanila sa gitna ng ganitong kadiliman? Mayroon pa nga bang milagrong darating para sa mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang malinis na konsensya? Ang katahimikan sa loob ng mansyong Montemayor pagkatapos ng bagyo ng kahihiyan ay tila isang malapot na usok na sumasakal sa bawat hininga ni Ulysses.
Nakatayo siya sa gitna ng malawak na bulwagan, tinititigan ang mga bakas ng putik sa mamahaling sahig. Ang mga bakas ng paa ni na Emanuele at Luma na tila mga sugat na ayaw maghilom. Sa bawat paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa dingding, nararamdaman ni Ulysses ang isang mabigat na pagpintig sa kanyang sentido, isang ritmo ng pagsisisi na unti-unting gumigising sa kanyang natutulog na kaisipan. Hindi siya makapaniwala. Ang imahe ni Luma na umiiyak habang hawak ang kanyang yuping bag ay tila isang multong hindi siya iniwan. Pumasok siya sa silid ng seguridad. Ang bawat hakbang niya ay bumubuo ng isang malalim na alingawngaw sa walang lamang pasilyo. Ang mga plastic na button sa tapat ng mga monitor ay tila kasing lamig ng yelo sa ilalim ng kanyang nanginginig na mga daliri. Ang bawat pagpindot niya ay naglalabas ng isang mahinang liwanag mula sa screen, tila mga alitap-tap na nagpupumilit magbigay ng liwanag sa madilim na katotohanan. Sinisiyasat niya ang footage ng CCTV na ayon kay Camila ay sira na. Ngunit sa tulong ng kanyang sariling kaalaman, nahanap niya ang nakatagong file. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang anyo ni Camila na dahan-dahang pumapasok sa kanyang silid, kinuha ang singsing at palihim itong isinilid sa bag ng bata habang ang lahat ay abala. Ang bawat galaw ng kanyang pinsan sa screen ay tila isang marahas na paglapastangan sa kanyang tiwala. Ang galit na nararamdaman ni Ulysses ay hindi maikukumpara sa anumang apoy. Ito ay isang malamig at nanunuot na puot na nagpapatigas sa kanyang buong pagkatao. Sir Ulysses, isang mahina at gumaralgal na boses ang narinig niya mula sa pinto. Si Mang Tasyo, ang matandang security guard, ay nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Hawak niya ang isang maliit at lumang notebook na balot ng plastik upang hindi mabasa ng ulan. Sir, hindi ko na po kayang dalhin ang bigat na ito sa aking konsensya. Nakita ko po ang lahat. Nakita ko kung paano itinanim ni Doña Camila ang singsing. Natatakot po ako noon dahil baka mawalan ako ng trabaho. Pero nang makita ko ang pagbagsak ni Emanuele sa harap ng maraming tao, nalaman kong mas masakit ang mawalan ng dangal kaysa sa mawalan ng hanapbuhay. Ang pahayag ni Tasyo, ang bawat salita ay tila isang piraso ng ebidensyang bumubuo sa larawan ng kataksilan. Iniabot ni Tasyo ang notebook. At ito po ang mga tala ng yumaong asawa niyo, si Ma'am Sofia. Ipinatapon po ito ni Doña Camila noon sa basura, pero itinago ko po. Dito niyo po mababasa kung paano si Remedios, ang ina ni Emanuele, ang naging tanging sandigan ni Ma'am Sofia nang itaboy siya ng sarili niyang pamilya sa pasilidad. Binuksan ni Ulysses ang notebook. Ang bawat pahina ay tila may amoy ng nakaraan, isang amoy ng bulaklak at kalungkutan. Binasa niya ang huling sulat ni Sofia. Ulysses, huwag kang magagalit sa mundo. Si Remedios ang nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Ang kanyang anak na si Emanuele ay lumaki sa tabi ko at ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, ang pamilyang ito ang magiging kanlungan nila. Isang malakas na pagsabog ng emosyon ang kumawala sa dibdib ni Ulysses. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding paghikbi, isang tunog ng pagguho ng isang matayog na tore ng garbo. At pagkabulag, pinagtabuyan niya ang mga taong dapat ay pinoprotektahan niya. Sinaktan niya ang mga kaluluwang naging tapat sa kanyang asawa hanggang sa huling sandali. Ang bawat sampal ni Camila kay Emanuele ay tila siya na rin ang gumawa dahil sa kanyang pananahimik. Nasaan sila, Tasyo? Nasaan ang mag-ina? Sigaw ni Ulysses, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang mabilis na tumatayo at kinukuha ang susi ng kanyang sasakyan. Ang lamig ng gabi ay hindi na niya nararamdaman. Tanging ang init ng pagnanais na makahingi ng tawad ang nagpapatakbo sa kanya. Sir, papunta na po sila sa Itaquera, pero may masama po akong balita. Ang sagot ni Tasyo, ang boses nito ay puno ng pangamba.
Narinig ko po si Doña Camila na may kinakausap sa telepono kanina. Nagpadala po siya ng mga lalaki sa Itakera para bawiin ang piraso ng sulat na hawak ni Luma. Gusto po nilang burahin ang lahat ng bakas ng katotohanan. Sir, ang dugo ni Ulysses ay tila nagbago sa yelo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging kasing bilis ng isang humaharurot na makina. Hindi lang basta paghingi ng tawad ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang iligtas ang mag-ina bago pa sila tuluyang lamunin ng dilim na likha ng sarili niyang kadugo. Sa labas, ang ulan ay muling bumubuhos. Ang bawat patak nito sa semento ay tila isang babala na ang oras ay mabilis na nauubos. Nakalabas na ang sasakyan ni Ulysses sa gate ng mansyon. Ang bawat kislap ng headlight sa madilim na kalsada ay tila isang desperadong paghahanap sa hustisya. Ngunit sa kabilang dako, sa masisikip at maputik na eskinita ng Itakera, may mga aninong nagsisimula nang gumalaw patungo sa barong-barong ni Emanuele. Mayroon pa nga bang pagkakataon para sa isang taong huli na nang magmulat ng mga mata? Ang bawat patak ng ulan sa maputik na eskinita ng Itakera ay tila isang malupit na paalala ng kawalan ng malay ni Emanuele. Nakahiga pa rin siya sa malamig at basang semento. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha na hinaluan ng dumi ng kalsada. Sa tabi niya, si Luma ay walang tigil sa paghagulgol. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na hinihila ang laylayan ng damit ng kanyang ina. Ang katahimikan ng gabi ay nababasag lamang ng mahina at gumaralgal na pagsamo ng bata. Isang tinig na tila nawawala sa gitna ng malawak at madilim na lungsod. Mula sa anino ng mga nagtatakipang yero, tatlong lalaki ang dahan-dahang lumitaw. Ang kanilang mga anyo ay tila mga buwayang nag-aabang ng biktima sa dilim. Ang bawat hakbang nila sa putikan ay naglilikha ng maliliit na tilamsik. Kasing dumi ng layunin nilang bawiin ang huling ebidensya ng katotohanan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa maliit na bag na mahigpit na yakap ni Luma. Ang tanging bagay na pilit nilang kinukuha sa utos ni Doña Camila. Ibigay mo sa akin ang bag na yan, bata. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang malamig na tinig ng isa sa mga lalaki ay nagpadala ng matinding kilabot sa gulugod ni Luma. Niyakap ng bata ang kanyang bag nang mas mahigpit. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matatag para sa kanyang ina. Hindi! Sa amin ito! Ang sama niyo po! Sigaw ni Luma, kahit na ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng luha. Isang marahas na pagkilos ang ginawa ng lalaki. Tinangka niyang agawin ang bag mula sa maliliit na bisig ng bata. Ang marahas na paghatak ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa mga balikat ni Luma. Ngunit hindi niya binitawan ang kanyang tanging pag-asa. Sa sandaling iyon, ang huling lakas ni Emanuele ay tila nagising dahil sa panganib na kinakaharap ng kanyang anak. Huwag! Huwag niyo siyang sasaktan! Ang boses ni Emanuele ay halos pabulong na. Ngunit puno ng desperasyon habang pilit niyang itinataas ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang binti ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumubukas sa kabila ng tindi ng pagkahilo at pagod. Habang nagaganap ang kaguluhan sa dilim, isang malakas at nakakasilaw na liwanag mula sa mga headlights ng isang sasakyan ang biglang tumama sa kanilang direksyon. Ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang semento ay naglikha ng malalaking tilamsik ng tubig sa hangin. Huminto ang sasakyan sa isang mabilis na pagkilos at mula rito ay lumabas si Ulysses. Ang kanyang anyo ay tila isang haring handang makipaglaban para sa kanyang katarungan. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at pagsisisi. Bitawan niyo sila! Ngayon din! Ang sigaw ni Ulysses ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita, sapat na upang mapatigil ang mga tauhan ni Camila sa kanilang masamang balak. Ang bawat hakbang ni Ulysses patungo sa kanila ay puno ng awtoridad. Ang kanyang kamao ay nakakuyom habang pinagmamasdan ang kalunos-lunos na kalagayan
nina Emanuele at Luma. Sa harap ng kanyang galit, ang mga lalaki ay mabilis na nagpasyang tumakas, naglaho sa dilim ng itakera na tila mga daga. Dahan-dahang lumuhod si Ulises sa putikan, hindi alintana ang dumi sa kanyang mamahaling damit. Binuhat niya ang ulo ni Emanuele at ipinatong sa kanyang mga binti. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahawi ang basang buhok sa mukha ng babae. Ang bawat patak ng ulan sa mukha ni Ulises ay hinaluan na rin ng kanyang sariling mga luha. Patawad, Emanuele. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako sa katotohanan. Bulong ni Ulises, ang kanyang boses ay punong-puno ng pait. Tiningnan niya si Luma na sa kabila ng takot ay mabilis na yumakap sa kanyang leeg. Ang init ng katawan ng bata ay tila nagpaalala sa kanya kung gaano kalaki ang nawala sa kanya dahil sa kanyang pananahimik. Binuhat ni Ulises si Emanuele. Ang katawan ng babae ay tila kasing gaan ng isang tuyong sanga, isang patunay ng maraming taon ng gutom at pagtitiis. Isinakay niya sila sa kanyang sasakyan, palayo sa maputik na kalsada at sa alaala ng karahasan. Habang minamaneho niya ang sasakyan, ang bawat kislap ng mga ilaw sa kalsada ay tila mga bituin ng pag-asa na muling nagliliwanag. Dinala niya sila sa isang ligtas na lugar, isang maliit na rest house sa labas ng lungsod na tanging siya lang ang nakakaalam. Doon, dahan-dahan niyang inihiga si Emanuele sa isang malambot at tuyong kama. Kumuha siya ng isang basang bimpo at sinimulang punasan ang putik sa mga paa ng babae, isang gawain na dati ay ginagawa lamang ni Emanuele para sa kanya. Ang bawat dampi ng bimpo sa balat ni Emanuele ay tila isang tahimik na pangako na mula sa sandaling ito, ang lahat ay magbabago. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Sa labas ng bintana, ang mga anino ng gabi ay tila nagbabadyang muling sumalakay. Si Doña Camila ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At habang tinititigan ni Ulises ang mahimbing na tulog ng mag-ina, alam niyang ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Hanggang kailan niya kayang itago ang mag-ina sa gitna ng mundong pilit silang winawasak? Ang dahan-dahang pagmulat ng mga mata ni Emanuele ay sinalubong ng isang kislap ng liwanag na hindi niya kinagisnan. Hindi ito ang aandap-andap na ilaw sa itakera at hindi rin ito ang malamig at mapanghusgang liwanag ng mansyon. Ang paligid ay balot ng amoy ng sariwang lavender at malinis na linen. Isang amoy na tila nagmumula sa isang mundong akala niya ay sa panaginip lamang umiiral. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya ang mahimbing na pagtulog ni Luma sa isang maliit na sopa, balot ng isang makapal at malambot na kumot na tila yumayakap sa munting katawan ng bata. Gising ka na pala, Emmanuel. Huwag kang biglang babangon. Kailangan mo pang magbawi ng lakas. Ang tinig ni Ulises ay malambot, malayo sa dating malamig, at walang buhay na tono na nakasanayan ni Emanuele. Nakaupo ang lalaki sa isang silya sa sulok. Hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas. Ang bawat galaw ni Ulises ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang anumang kapayapaang namamagitan sa kanila sa loob ng maliit na rest house na yon. Sir Ulysses, bakit po niyo ginagawa ito? Ang tanong ni Emanuele ay punong-puno ng pagkalito. Dapat po ay galit kayo sa amin. Ang sing-sing, ang kahihiyang idinulot namin sa inyo sa harap ng inyong mga panauhin. Hindi natapos ni Emanuele ang kanyang sasabihin dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Ang alaala ng sampal ni Camila ay tila muling gumuhit sa kanyang pisngi, isang hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang gamot. Dahan-dahang lumapit si Ulises at inilapag ang pagkain sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Alam ko na ang lahat, Emanuele. Nakita ko ang katotohanan sa likod ng mga monitor. At higit sa lahat, nabasa ko ang mga salitang pilit na ikinubli sa akin ng maraming taon. Inilabas ni Ulysses ang maliit na notebook ni Sofia at ang piraso ng papel na nakuha ni Luma mula sa fireplace. Ang dahan-dahang paglapat ng papel sa ibabaw ng kumot
ay tila paglalatag ng huling piraso ng isang masalimuot na puzzle. Si Sofia, ang asawa ko, siya ang nagsabi sa akin sa pamamagitan ng mga sulat na ito kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa inyong pamilya. Kayo ang nag-alaga sa kanya nang ako ay wala sa tabi niya. Kayo ang naging pamilya niya sa sandaling tinalikuran siya ng lahat. Ang boses ni Ulysses ay nanginig. Ang bawat salita ay tila isang luhang dahan-dahang pumapatak sa kanyang puso. Ako ang dapat humingi ng tawad, Emanuele. Ako ang naging magnanakaw. Ninakawan ko kayo ng dangal at pagkakataon dahil sa aking pagkabulag. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa silid. Isang katahimikang hindi na mabigat, kundi puno ng paghihilom. Naramdaman ni Emanuele ang isang mainit na daloy sa kanyang dibdib. Ang unang pagkakataon na naramdaman niyang siya ay nakikita, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang tao. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang dahan-dahang paggalaw ng kurtina sa bintana ay nagbigay ng kakaibang kaba sa kanya. Ang hangin sa labas ay tila may dalang babala. Kailangang malaman ng lahat ang ginawa ni Camila. Matatag na sabi ni Ulysses. Bukas, babalik tayo sa kumpanya. Ilalantad natin ang bawat pagnanakaw at bawat kasinungalingan niya. Hindi ko hahayaang manatili siyang malaya habang kayo ay nagdurusa. Ang determinasyon sa mukha ni Ulysses ay tila isang matibay na pader. Ngunit alam ni Emanuele na ang mga taong tulad ni Camila ay hindi basta-basta sumusuko ng walang laban. Samantala, sa labas ng rest house, sa ilalim ng madilim na anino ng mga puno, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumarada. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa tuyong dahon ay naglikha ng maliliit na kaluskos na hindi napansin ng mga nasa loob. Sa loob ng sasakyan, ang mga tauhan ni Camila ay naghihintay. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bintana kung saan nakikita ang anino ni Luma. Ang utos ni Camila ay malinaw. Kung hindi mababawi ang ebidensya, dapat mawala ang pinakamahalagang bagay kay Emanuele upang manatili itong tahimik habang buhay. Siguraduhin niyo na walang magiging saksi. Ang bata ang unahin niyo. Ang boses ni Camila sa kabilang linya ng telepono ay kasing lamig ng kamatayan. Ang kanyang desperasyon ay umabot na sa rurok at wala na siyang pakialam kung dumanak man ang dugo. Basta't manatiling malinis ang kanyang pangalan sa harap ng lipunan. Hindi alam ni na Ulysses at Emanuele na habang pinaplano nila ang pagbawi sa katarungan, ang panganib ay dahan-dahan nang gumagapang patungo sa pintuan, ang munting liwanag ng pag-asa na kanilang sinisikap na protektahan ay muling pinagbabantaan ng isang madilim na aninong walang awa. Sino ang magtatagumpay sa gabing ito? Ang katarungang matagal na ikinubli? O ang kasamaang handang pumatay upang manatiling nakatago? Tapos na ang paghahari mo, Camila. Ang bawat luhang piniga mo sa mga taong walang laban ay naging dagat na lulunod sa iyo ngayon. Ang tinig ni Ulysses ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak at marangyang boardroom ng kumpanya. Kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga aircon na tila ba nagyayelo ang bawat sulok ng silid. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, habang ang mga board members ay nakatingin sa kanya nang may halong gulat at pagtataka. Sa gitna ng silid, si Doña Camila ay nakaupo sa kabisera. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga gilid ng kanyang upuan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ano bang sinasabi mo, Ulysses? Napapagod ka lang siguro dahil sa mga nangyari. Huwag kang magpapaniwala sa mga kwento ng isang katulong na magnanakaw. Ang sagot ni Camila, ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag kahit na ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Sinubukan pa rin niyang gumamit ng gaslighting, ang kanyang paboritong sandata, upang baluktutin ang katotohanan sa harap ng maraming tao. Ginagawa ko lang ang lahat para protektahan ang yaman mo, para hindi ka maloko ng mga taong nakapaligid sa iyo.
Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran ni Ulysses. Pumasok si Emanuele, nakatayo ng matuwid at may dignidad na hindi kailanman nagiba sa kabila ng lahat ng panlalait. Kasunod niya si Mang Tasio, na bitbit ang mga mahahalagang dokumento at ang lumang notebook ni Sofia. Ang bawat hakbang ni Emanuele sa makintab na sahig ay tila isang marcha ng katarungan. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin kay Camila. Hindi na may takot, kundi may matinding paninindigan. Ang katotohanan ay hindi nananatiling nakabaon, madam. Mahinang sabi ni Emanuele. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Ang bawat sentimong ninakaw niyo sa kumpanya ni Sir Ulysses, ang bawat paninirang ginawa niyo sa aking pamilya, at ang paggamit niyo sa pangalan ninyong inyong yumao ng pinsan para sa inyong sariling interes. Lahat po iyon ay may katapusan. Isang pindot sa remote control ang ginawa ni Ulysses at sa malaking screen sa pader ay lumabas ang footage ng CCTV na nagpapakita ng bawat masamang balak ni Camila. Nakita ng lahat ang dahan-dahang paglalagay niya ng singsing sa bag ni Luma. Nakita rin ang mga pekeng pirma sa mga tseke ng kumpanya na ginamit niya upang bayaran ang kanyang malalaking utang sa sugal. Ang bawat frame ng video ay tila isang sampal sa mukha ni Camila na hindi niya kayang iwasan. Hindi totoo yan. Pakanalang yan ni Emanuele. Ginamit niya ang anak niya para akitin ka, Ulysses. Sigaw ni Camila habang tumatayo. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at desperasyon. Ang kanyang mga kuko ay kumakalos sa ibabaw ng lamesa. Lumilikha ng isang tunog ng pagkairita na tila ba ang kanyang buong mundo ay unti-unti nang gumuguho. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at pagkondena. Sapat na, Camila. Ang tinig ni Ulysses ay tila isang hatol na pinal. Inalis na kita sa posisyon mo. Bukas na bukas din, ang mga dokumentong ito ay mapupunta sa mga awtoridad. Hindi dahil sa galit ako sa'yo, kundi dahil kailangang makuha ni Emanuele at ng asawa ko ang hustisyang matagal mong ipinagkait sa kanila. Sa sandaling iyon, ang maskara ng kagandahan at kapangyarihan ni Camila ay tuluyan ng nalaglag. Ang bawat linyang ginuhit ng galit sa kanyang mukha ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Isang taong kinain ng sariling kasakiman. Isang marahas na pagtawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Bago siya pilit na inalalayan ng mga security guards, palabas ng silid. Ang kanyang bawat pagsigaw ng panunumbat ay unti-unting humina. Hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa boardroom. Naiwan sina Ulysses at Emanuele sa gitna ng silid. Ang bawat hininga ni Emanuele ay tila mas magaan na ngayon. Tila ba ang mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib sa loob ng maraming taon ay tuluyan nang naalis. Tumingin si Ulysses sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang damdaming hindi pa niya maipaliwanag. Emanuele, muli, patawad. Bulong ni Ulysses habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtulay sa isang malalim na bangin na dating naghihiwalay sa kanila. Sana ay hayaan mo akong bumawi sa lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo ni Luma. Ngunit sa gitna ng kanilang paghilom, ang bawat kislap ng liwanag mula sa mga bintana ay nagpapaalala kay Emanuele na ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang sugat sa puso ay nangangailangan pa ng oras. Mayroon pa bang puwang para sa isang bagong simula sa gitna ng mga abo ng nakaraan? At ano ang magiging tugon ni Emanuele sa lalaking naging bahagi ng kanyang paghihirap, ngunit ngayon ay nais maging bahagi ng kanyang pag-asa? Emanuele, hindi sapat ang salitang patawad para punan ang bawat luhang ibinuhos mo dahil sa aking pagkabulag. Kung kailangang lumuhod ako sa harap mo araw-araw upang mabura ang hapdi ng sampal na tinanggap mo, gagawin ko. Ang boses ni Ulysses ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng pagsisising dahan-dahang dumudurog sa kanyang puso.
Nakatayo sila sa malawak na hardin ng mansyon kung saan ang mga rosas ay nagsisimulang muling bumuka sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang malinis na papel, naghihintay ng bagong kwentong isusulat pagkatapos ng maraming taon ng tinta ng pighati. Dahan-dahang lumuhod si Ulysses sa damuhan. Sa harap ng babaeng dati ay itinuturing lamang niyang bahagi ng mga kagamitan sa bahay. Ang kanyang mga mamahaling pantalon ay nadidikit sa basang lupa, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga paa ni Emanuele, ang mga paang naglakad sa putikan ng Itakera, habang hila ang isang batang may sakit. Ang mga paang binaliwala niya habang siya ay nagpapakasasa sa kanyang sariling kalungkutan. Naramdaman ni Emanuele ang isang matinding panginginig sa kanyang mga tuhod. Ang makita ang isang makapangyarihang lalaki na tulad ni Ulysses na nagpapakumbaba sa kanyang harapan ay isang imaheng hindi niya kailanman inakalang masisilayan. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila hinihila sa dalawang magkaibang direksyon, ang pagnanais na magpatawad at ang takot na muling masaktan. Ang alaala ng ulan, ng gutom at ng bawat pangungutya ni Camila ay tila mga peklat na muling kumikirot sa sandaling iyon. Tumayo na po kayo, Sir Ulysses. Hindi po nararapat ang ganito. Mahinang sagot ni Emanuele. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaring maputol. Sinubukan niyang hawakan ang balikat ng lalaki upang itayo ito. Ngunit ang init ng balat ni Ulysses ay nagpadala ng isang kakaibang daloy ng kuryente sa kanyang buong katawan. Isang pagkilala sa damdaming matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili dahil sa kanyang katayuan sa buhay. Nararapat ito, Emanuele. Dahil sa iyo, muling nabuhay ang alaala ni Sofia sa paraang hindi ko inakala. Dahil sa iyo at kay Luma, nalaman ko na ang tunay na yaman ay wala sa loob ng vault na binabantayan ko, kundi sa tibay ng pusong marunong magmahal sa kabila ng lahat. Pagpapatuloy ni Ulysses habang dahan-dahang tumatayo at hinahawakan ang magaspang na kamay ni Emanuele. Ang bawat gatla sa palad ng babae ay tila isang mapa ng sakripisyo na nais ni Ulysses na hagurin at pagalingin. Tumingin si Emanuele sa malayo, kung saan makikita si Luma na masayang tumatakbo sa damuhan kasama ang asong si Bruno. Ang tawa ng bata ay tila isang musika na nagpapatahimik sa lahat ng ingay ng nakaraan. Sa loob ng maraming taon, ang tanging pangarap ni Emanuele ay ang makitang ligtas ang kanyang anak. At ngayon, sa harap ng lalaking naging sanhi ng kanyang pag-iyak, ngunit naging sandigan din sa huli, nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaang tila isang mahabang bakasyon mula sa hirap. Napatawad ko na po kayo, sir, bago pa man kayo humingi ng tawad. Dahil kung mananatili ang galit sa puso ko, wala na pong puwang para sa pagmamahal na kailangan ni Luma. Ang pahayag ni Emanuele ay tila isang pagbabasbas. Ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, hindi na dahil sa pait, kundi dahil sa kaluwagan ng loob. Ngunit sa kabila ng pagpapatawad, isang malaking katanungan ang nanatiling nakabitin sa hangin. Ang mga sugat ba ay sapat na upang makabuo ng isang bagong pundasyon? At ang pag-ibig ba na nagsisimulang umusbong sa gitna ng dalawang magkaibang mundo ay sapat na upang labanan ng mga mapanghusgang mata ng lipunan na tiyak na muling babalik? Emanuele, huwag na kayong babalik sa Itakera. Manatili kayo rito, hindi bilang mga katulong, kundi bilang bahagi ng buhay ko. Hayaan mong ibigay ko kay Luma ang kinabukasang ipinangako ni Sofia sa inyong pamilya. Ang alok ni Ulysses ay tila isang pinto na nagbubukas sa isang bagong mundo. Tumingin si Emmanuel sa malaking mansyon, pagkatapos ay sa mga mata ni Ulysses. Ang desisyong ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa batang tila nakahanap na ng isang ama sa anyo ng lalaking ito. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang dahan-dahang pagtunog ng kampana mula sa malapit na simbahan ay nagpaalala sa kanila na ang gabi ay malalim na.
At ang bukas ay may dala pang mga hamon na kailangan nilang harapin ng magkasama. Mananatili nga ba si Emanuele sa lugar na nagdulot sa kanya ng matinding sakit? O pipiliin niyang bumuo ng sariling landas, malayo sa mga pader na nakasaksi sa kanyang bawat hikbi? Ang dahan-dahang pagpasok ng sikat ng araw sa malalaking bintana ng mansyong Montemayor ay tila isang banal na basbas, binubura ang bawat bakas ng malamig at madilim na kahapon. Wala na ang amoy ng luma at naghihingalong alaala. Sa halip, ang hangin ay puno na ng bango ng sariwang kape at bagong luto na almusal na inihanda hindi lamang para sa isa, kundi para sa isang pamilyang muling nabuo mula sa mga abo ng pighati. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay tila isang museo ng kalungkutan ay muling nabubuhay sa bawat maliliit na hakbang at hagik-hik na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Nakatayo si Emanuele sa gitna ng sala, hindi na suot ang kanyang kupas na uniforme ng katulong. Suot niya ang isang simpleng bestida na kulay asul, tila sumasalamin sa kalangitang wala ng bahid ng bagyo. Hawak niya ang isang tasang mainit na tsokolate. Pinapanood ang kanyang anak na si Luma na abalang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa eskwela sa ibabaw ng malawak na lamesang gawa sa mahogany. Wala na ang takot sa mga mata ng bata. Ang bawat kislap nito ay puno na ng pananabik para sa kanyang unang araw sa isang maayos na paaralan. Sigurado ka bang ayaw mong tulungan kita sa paglilinis, Emanuele? Ang tinig ni Ulises ay nanggaling sa kanyang likuran, puno ng lambing at biro. Lumapit ang lalaki, suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon, malayo sa kanyang dating anyo na palaging balot ng formalidad at distansya. Ang kanyang mukha ay tila nabawasan ng 10 taon ang tanda. Ang bawat guhit ng lumbay ay napalitan ng mga linyang likha ng madalas na pagngiti. Sir Ulysses, hindi po madaling alisin ang ugali ng isang taong sanay magtrabaho, sagot ni Emanuele na may kasamang mahinhin na tawa. Ngunit bago pa siya makakilos, kinuha ni Ulises ang tasa mula sa kanyang kamay at dahan-dahang inilapag ito sa lamesa. Hinawakan ni Ulises ang magkabilang balikat ni Emanuele, isang hawak na nagpapahiwatig ng proteksyon at paggalang. Sabi ko sa iyo, wala nang Sir Ulises. Dito sa loob ng bahay na ito, ikaw ang katuwang ko. Ang mansyong ito ay hindi na isang kuta ng isang nag-iisang lalaki, kundi isang tahanan nating tatlo. Bulong ni Ulises, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa kaluluwa ni Emanuele. Inilabas niya ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa babae. Sa loob nito ay ang titulo ng isang maliit na lupain sa labas ng lungsod na nakapangalan kay Luma at isang dokumentong nagsasaad ng pagtatatag ng isang foundation para sa mga batang mahihirap sa Itaquera sa ilalim ng pangalan ni Remedios. Ito ang aking pangako sa Alabok, Emmanuel. Ang inyong pinagmulan ay hinding-hindi na magiging dahilan ng inyong pag-iyak. Ang lupang ito ay magiging pundasyon ng mga pangarap ni Luma na hindi na kailanman mabubura ng kahit anong ulan. Ang pahayag ni Ulises ay tila isang pinal na selyo sa kanilang bagong buhay. Naramdaman ni Emmanuel ang isang mainit na bugso ng emosyon, ang bawat sakripisyo ng kanyang ina at ang bawat hapdi ng kanyang sariling pagtitiis ay tila nakahanap na ng kanilang huling hantungan. Lumapit si Luma sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinuha ang mga kamay ni na Ulises at Emanuele. Ang pagdadaop ng kanilang mga palad ay lumikha ng isang bilog ng pagmamahal na walang anumang puwang para sa laso ng nakaraan. Sa labas ng bintana, ang mga ibon ay nagsisimulang umawit. Ang bawat huni ay tila isang papuri sa katarungang sa wakas ay nanaig. Ang mansyong Montemayor ay hindi na isang bilangguan, kundi isang kanlungan ng mga pusong natutong maghilom. Gayunpaman, habang pinagmamasdan ni Emanuele ang bagong mundong ito,
Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa lumang litrato ng kanyang ina na nakasabit na ngayon nang may parangal sa tabi ng larawan ni Sofia. Ang katahimikan ng umaga ay tila may dalang isang huling katanungan na tanging panahon lamang ang makakasagot. Sapat na nga ba ang lahat ng ito upang tuluyang malimot ang pait ng itakera o ang mga alaala ng alabok ay mananatiling bahagi ng kanilang pagkatao upang mas lalong pahalagahan ang bawat sandali ng liwanag? Ang dahan-dahang pagyakap ni Ulysses kay Emanuele habang nakatingin sila sa papasikat na araw ay tila isang tahimik na sagot. Sa mundong ito, ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas malalim na paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi na sila mag-isa, kundi magkakasama sa ilalim ng iisang bubong. Bit-bit ang isang pangakong kailanman ay hindi na mababali. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng punong nara sa malawak na hardin. Naglalatag ng isang banig na ginto sa ibabaw ng damuhan. Wala na ang malulupit na ulan ng itakera at wala na rin ang nakabibinging katahimikan ng isang mansyong walang pag-ibig. Sa gitna ng hardin, nakatayo ang isang maliit na marker na gawa sa puting marmol kung saan nakaukit ang mga pangalan nina Sofia at Remedios. Dalawang inang nagmula sa magkaibang mundo, ngunit pinagbuklod ng iisang kadalisayan ng puso. Dahan-dahang inilapag ni Emanuele ang isang kumpol ng mga sariwang sampagita sa ibabaw ng marmol. Ang bango ng mga bulaklak ay humahalimuyak sa hangin, tila isang mensaheng ipinapadala sa kabilang buhay. Sa tabi niya, si Ulysses ay nakatayo nang may pagpapakumbaba. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa balikat ni Emanuele. Ang bawat haplos ng hangin ay tila isang bulong ng pasasalamat mula sa mga kaluluwang sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan. Sa tingin mo ba, Emanuele, masaya sila para sa atin? Ang mahinang tanong ni Ulysses, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Tumingin siya sa kanyang katuwang, sa babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na paningin ay hindi nagmumula sa mga mata, kundi sa lalim ng pag-unawa at pagtanggap. Ngumiti si Emanuele, isang ngangiting hindi napilit at wala ng bahid ng takot. Opo, Sir Ulysses, dahil ang tanging hangad lang naman ng isang ina ay makitang ang kanyang anak ay may uuwian na tahanang puno ng respeto at pagmamahal. Ang pangakong binitawan ni Nanay Remedios at Ma'am Sofia ay hindi napunta sa wala. Nagbunga ito sa gitna natin. Mula sa malayo, ang malambing na tunog ng pagtawa ni Luma ay umaalingaw-ngaw habang hinahabol niya ang mga makukulay na paru-paro. Ang bata ay tila isang simbolo ng muling pagkabuhay ng pag-asa. Wala na ang mga bakas ng ubo at lagnat, ang kanyang mga pisngi ay mapula na, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Ang bawat hakbang ni Luma sa damuhan ay tila isang tula ng kalayaan, isang patunay na ang alabok ng kahapon ay maaari ring maging pundasyon ng isang matatag na bukas. Sa paglubog ng araw, dahan-dahang naglakad ang tatlo pabalik sa mansyon. Ang malaking pintuang kahoy ay bumukas nang walang anumang ingay ng pagtutol, tila isang kaibigang nag-aanyaya sa kanila na pumasok. Sa loob, ang bawat silid ay maliwanag, hindi dahil sa mararangyang chandelier, kundi dahil sa init ng pagsasama na namamayani sa bawat sulok. Ang bawat anino ay naglaho na, pinalitan ng isang liwanag na kailanman ay hindi na muling mamamatay. Ang kwento ni na Emanuele, Ulysses at Luma ay nagsimula sa isang munting tinapay at nagtapos sa isang malaking pagpapatawad. Isang paalala na sa mundong puno ng pagkakaiba ng antas at yaman, ang tanging tunay na pera ay ang kabutihang loob na ibinibigay natin sa isa't isa nang walang hinihintay na kapalit. Ang alabok ay maaaring dumumi sa ating mga paa, ngunit ang pag-ibig ang siyang maglilinis at mag-aangat sa atin patungo sa mga bituin.